Okay, good evening po sa lahat. Annyeonghaseyo, welcome sa day 2 natin. Good evening, Ma'am May, Sir Warren, Sir JJ, sino pa dito? Ma'am Don, good evening po. Bago ka lang po ngayon, Ma'am, no? Ma'am Don, pwede ka pong mag-unmute. Baka bago din ito si Ma'am Don. So, good evening and welcome po, Ma'am. And Ma'am Vio, Reyna, good evening sa inyo lahat. Magpapatuloy po tayo sa day 2 natin. Sir Rolly, good evening po. By the way po, yung link guys na sinesend ko dun sa group chat natin, yung link for Zoom natin is isave nyo lang po it's either sa notes or saan nyo po isave sa phone nyo. Para yan po yung ginagamit na natin, gagamitin na natin. So minsan, hindi na ako magsisend ng link kasi yun na yung link natin every night. 9 p.m. So, papaalala ko lang sa inyo, wala tayong class Saturday and Sunday. So, wala tayong class bukas at saka sa araw ng linggo. So, this is our second day. So, ang gagawin lang natin dito ngayon is kung paano magbasa. And sa assignment natin, no, dalawa lang po yung dalawa lang po yung nagsulat. But siguro, pag may time po kayo, magsulat din po kayo ha. Sulat niyo po yung mga assignments natin. For ano yan? For writing, no? Writing, Korean language, or Korean alphabets and syllables. Okay. So, dito na tayo. Good evening din, Sir Rolly, Ma'am Vior. Good evening. Ayun. Medyo Po. marami tayo ngayon dito. Okay, wait lang. Check muna ako na attendance. Kasi kasali po yung attendance natin. Okay. So, start na tayo. Okay, bago ang lahat, let's have a recap sa kagabi. Kagabi na topic natin, we learned about the Korean alphabets. So, sa vowels po, ilan nga ulit yung vowels or maum ng Korean? Ilan po yung maum nila? Meron silang 21, di ba po? Yes, 21 po na um, vowels. Okay? So, ito po yung mga vowels nila na nandito. Okay, baka kabisado nyo na to. Kaya pinapasulat ko sa inyo para medyo familiar kayo sa mga pronunciation sa pagkabigkas. So, sa pagbabasa po ng Korean words, ay napaka-importante ng vowel. Kung ano yung pagkabigkas ng vowel. 안녕하세요, Sir Sam. Good evening. Happy birthday pala. 생일 축하합니다. Sam, Kamsahamnida, Sam. may request sila. Kasi hindi ka Ano yan, Sam? nakapag-self-introduction kagabi. Beer. Beer po. Bir. Korean ba? Hindi, huwag kang mag-Korean bago pa lang to eh. Di namin maintindihan. Ano lang daw, introduce yourself daw, Sam. Ano ba? Hello po, ako po si Eduardo Tomas. Yun lang. Ang ingay dun, no? Sa end niya. So, may kasiyahan talaga sa office. Sa center. Ano kayo? Dito kami sa ma'am, Sam office. Asan kayo, Sam? Magkaguluhan dito. Dito sa KLC, Sam. Oo nga. Para nagkakaraoke kayo dyan, ah. Oh. Ayun. Okay. Ano pa, Sam? Introduce pa yourself. Edad mo. Ito, 57, 28 na ma'am. Hi, Sam. Akala ko 58. 28 pala.
Magpi-58 na. 생일 축하해. Sam, Ay, happy kamsahamnida. birthday. Oh, Kumapsumnida. okay, thank you po. Okay, so mag-continue Salmo. na tayo. Hmm? Okay. Mag-continue na tayo sa ating class today. And, ayun, si Sir, kilala niyo naman po si Sir Eduardo Tomas. Siya po yung nagmamay-ari lamang. Char. Nagmamay-ari sa KLC natin ngayon. So, this time, tuloy tayo. Vowels po, may 21 vowels. Ang Korean, ito po sila lahat. Okay? So, try natin. Recap tayo sa mga vowels. Pag nakikita niyo po yung vowel na ito, unmute kayo lahat guys. Kung hindi maingay yung ano niya. Kung hindi maingay yung end niyo po. Unmute po kayo. This time, mag-unmute kayo lahat. Unmute. Hindi ko po kasi kayo ma-unmute eh. Ay, oo nga. Yorobun, unmute po. Ma'am May, Sir JJ. Love you. Ayun. Okay. Sino pa yung ano, Ma'am Vior, Ma'am May, unmute po. Okay, so kung ano yung makita nyo dito na vowel, bigkasin nyo po. Okay? Let's start. Okay, anong vowel yan? E. Tama. Okay, Ito po. Ya. Tama Yeah. po. Charissa. Next. We. Yes, tama Yeah. po. Wait lang po. Okay, next. O. Okay. Hindi o. U. O. U. O. Okay, next. O. O. E. 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 Ano nga ulit? E. Yan. E. Ito po. E. Next. Charissa. Okay, ito po. Wa. Okay, very good. Ito po. Yo. 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 Okay, tama. Yo. Yo. Next. You. U. Yo pa rin po yan. Yo. 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 Okay. Hindi siya yo. Yo. U. Yo. Maliit po yung ano. Yo. Maliit po yung pagkabuka ng bibig natin. Yo. Yo. Si you, napakaliit talaga. You. Yan po ay yo. 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 Okay, next. A. Tama po. Okay. Next. Yeah. Yes. Yeah. 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 Okay. Oh. O. Yan O. po ay o. O. Malaki yung buka ng O. bibig natin. O. Okay, next po. Napakahangin, Ma'am May. Ma Sobrang mahangin po, Ma'am May. Okay, ulit nga ano ito, guys? Eh. Yan po ay Ne. Ito? Yeah. 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 Okay. You. Hindi yo. You. You. Yo. You. U. Yun, ganon. You. U. Hindi siya yo. Okay? Hindi siya yo. U. Okay. Ito po. Oh. O. U. O. U. Maliit po O. yung
Buka ng bibig O. mo. Pero hindi mas O. maliit yung ano lang. Yo. O. Okay, next. We. 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 Ay, we. 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 Okay po. Ano nga? We. Ano yung tama? We. We. We or we? We. We. Ay, We. Ano talaga? Sige nga. Sir Ulit ko Warren, na. sa'yo, Sir Warren. We. Sino yung we dito? We. 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 Sige. Sabihin niya nga ulit. We. 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 Okay. So, pag ganito po is we. Okay? We. Ayan. Yan po ay we. We po yan pag dinugtungan ng o. We. We. Okay? Ito. Yan po San? ay We. we. We pa rin. We. 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 Mhm. We. 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 We po. We. We. Ay, We. ulit nga. We. Ito po ay We. 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 Ito din is we. Ito is we. 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 Okay, next. We. We. Yon. Yan. Wo. Wo. Tama po. Wo. Wo. And ito. We. Uy. Wi. We. Wi. Uy. Yon. Uy. Wi. Uy. Uy. Hindi siya uy, Uy. ha? Hindi Ay. po uy. 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 Ganon. Uy. 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 Okay. And the Uy. last one po, yan po ay we. We. Uy. Okay. So, iba po ha. Ito po ay, teka lang. Ito ay we. Ito po We. ay we. We. Okay. Alright. Alam niyo na po yung vowels, no? Patuloy tayo sa consonant. So, ito po yung mga consonants natin. At saka ito din po, ay sorry. Ito din po yung mga basic consonants. So, ilan ba yung consonants sa Korean alphabet? Kung alam niyo po, ilan nga ulit yon? 19. 19. 19. Okay, so meron tayong 19 consonants. Four. Okay, try Nine. natin. Sige. Try natin. Anong consonant ito? M. Okay, Million. tama. M. Ito po? R. L. Lara. RL. RL. Tama. Ito po? Lara. L. Ka. K. Ka. Ka. Yan. Ka. 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 Okay. Mas okay po sa Korean, pag sa Korean alphabet or pag ano natin, pag malaman natin sila, consonant at vowel, kung paano natin binibigkas. Mas okay po yan siya. Kaya ito po, pag double po na giyok is K. ka. Parang ano talaga, may Ka. intense sound. Ka. Ka. Letter K siya, pero yung sound, yung pagkabigkas ang mas okay din na, ano natin, malalearn. Okay? Ka. Ay, ito po. Ka. Ka. Ga. K. Ka. It's K. letter G Ga. or K. G. G or Ka. G. Next po. Ta. 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 Ito, pag dalawa. Pa. 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 Okay, tama po. Ito po. Pa. 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 May Pa. aspiration. May letter H. May hangin. Pa. 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 Next. Ta. Ta. Ja. Ay. Ta. Ja. Ta pala. Ja. Ja. Ja.
cha, Okay. Ito po. Pa. Okay, it's ba, either Pa. pa or ba. Ba. Okay. Ito po. da, Ta. Da. Ada. Okay. The He. or the. Okay po. Ada. He. Ada. And ito po. Sa. Sa. Okay. Sa. Letter Sa. S po, di ba? s, Okay. Ito. S. Ha. Okay, ha, ha. H. Ha. Okay, ha. ha, Ha. Ito po. Na. N. Na. na, Na. N. Na. Letter N or Na. na. N. Na. na, Ito po. Pag double. da, Sa. Yun. Same pa sa, rin po. Pag double S, S pa rin po yung bigkas. Sa. Sa. sa, Okay, ito po. Sa. Ja. Ta. Da. Ja. 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 Ito. Ja. ja, Ta. Po. cha, Cha. Ta. Yes, tama. Ta. Cha. Ja. Cha. Ja. Okay, ito po. Silent. Okay, silent or nga. 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 KNG. Nga. Hindi. nga, How about this one? Ka. Okay, Ka. ka. Ah. Ka. Ka. Okay, ka, may aspiration. May hangin. Ka. Ito Ka. po. Ja. Ta. Ja. ta, Okay, Ta. may ta, intense sound. Ta. Ta. Ka. ta, Ta. ta, Ka. Ka. Okay, very good kayo dun, guys. Charisoyo, paksu, paksu. Okay, mag-unmute, mag-mute na po kayo. Thank you po sa lahat na nag-participate. Good job. So, i-recap ko rin ito, yung mga first letter sound at saka second letter sound. So, ito pong mga first letter sound at second letter sound ay dalawang magkaibang consonant na magkadugtong. So, paano ba natin sila ipo-pronounce or sasabihin? Di ba po? Kasi dalawa na magkaiba sila. So, kung nabilang po siya sa first letter sound, ibig sabihin po yung first letter lang po yung bibigkasin. Okay? Okay, again. So, pag po nabilang po siya sa first letter sound, yung first letter lang po yung bibigkasin. Hindi na po bibigkasin yung pangalawang letter. Pag po nabilang po siya sa second letter sound, ibig sabihin po, yung second letter lang po yung bibigkasin. Yung pangalawang letra lang or consonant yung bibigkasin. So, memorize nyo pa rin po ito sila. Now, let's go to the positions for consonants. So, paano ba tayo magbabasa ng isang Korean word? No? Especially pag ito, ganito po siya. So, magiging or mababasa lang po natin ito kasi po nakadepende kung saang position po nalagay si consonant. Kasi alam na naman natin yung mga vowels kung paano bigkasin. So, naaalala nyo ba yung si Giyok, it's either letter G or letter K po siya, di ba? So, kailan ba natin siya magiging ga na pronounce? Kailan din natin magiging ka na pronounce? Nagdedepende po yan sa position ng consonant sa isang word or Korean word. So, ang position po may tatlong position. It's either initial, middle, and final position for consonant. So, saan ba dito yung initial? Ito po yung initial. So, lahat po ng unang consonant na nasulat ay initial. Okay? Please paki-take note po guys ha. So, ito po yung una, initial. Pangalawa is yung middle. So, lahat po ng middle na nasa taas. So, pinakaunang consonant,
ay initial and the rest ng mga consonant na nasa taas ay tinatawag na middle position or nasa middle position. And lahat ng consonant na nasa baba ay tinatawag nating final. Pwede din natin siyang or kung makaka-encounter din kayong tinatawag na patchim. Okay? Patchim. Ang patchim po ay same lang din na nasa final. Ibig sabihin ng patchim ay lahat ng consonant na nasa final position. So again, magdedepende yung pagkabigkas ng consonant kung saan siya na posisyon nalagay. It's either initial, middle, at saka final. Pero po, sa word ng Korean ay meron din pong walang final. Puro lang po siya initial at middle. But it's okay pa rin po. Babasahin niyo pa rin po siya kung saan siya nalagay, initial or middle, kahit wala na pong final sa baba. Okay. So, please take note po, guys. So, habang ako ay mag-ano dito, magdi-discuss dito, mag-explain, pwede po i-take note nyo po ito para may makikita kayo mamaya kasi iisa-isahin ko kayong magbasa nito. Okay. Meron tayong tinatawag na consonant rules. Okay? Consonant rules. So, nagdedepende talaga yung consonant kung paano siya bigkasin, kung saan siya na posisyon. Okay? So, let's start first with giyok or letter K or letter G. Okay? Kapag po si letter giyok, giyok kasi yan eh. Ito po yung number 1. Kapag po yan, ay nabilong po siya or nasulat siya sa initial, letter K po yung bigkas natin. Ka. Ka. Kapag po siya ay nabilong po sa middle, letter G ang bigkas natin. Kaya magiging ga. Ga. Kapag naman po nasa final, letter K. Okay, halimbawa, meron tayong halimbawa dito. Ito ay isang syllable or isang word. So, si Giyok ay napunta dito sa initial. So, dahil initial yan, ito yung gagamitin natin. Tapos, may vowel siyang dugtong. Anong vowel yung dugtong na yan ay A. So, magiging ka. Okay? Ka. Pangalawa po na word is ito. So, meron tayong initial, meron din tayong final. So, nakikita natin na si initial is letter K, tapos si final, pag nasa final position siya, letter K pa rin. At ang vowel na nilagay natin dito is A. So, paano mo siya bigkasin ngayon? Magiging kak. Kak. Okay. Dito naman tayo sa pangalawa, si letter N or neon. So, ito po is it's either po kung saan siya nilagay, letter N pa rin po yung bigkas niya. Pa rin po yung bigkas niya. So, kahit nasa initial, middle, or sa final po siya, N pa rin po. So, halimbawa, magiging na, tapos nan. Okay. And, halimbawa din po sa pangatlo, it's either letter D or T po iyan. Pero kapag itong consonant na ito ay nalagay sa initial, letter T ang bigkas natin. Kapag siya ay nalagay sa middle, letter D or D ang ibibigkas natin. Kapag nasa final, letter T. Okay? So, please po, take note po para titingnan nyo mamaya. So, halimbawa, meron tayong halimbawa dito. So, paano natin siya bigkasin? Nasa final siya. So, magiging ta. Ta. And ito po ay tat. Tat. Halimbawa naman po, pag may word tayo na ganito, ay, susulat ko lang dito ha.
Okay. Ulitin ko Yan po. So, paano mo yan bibigkasin ngayon? So, magiging, ito na po yung initial. Okay. Ito po yung initial natin. Ito yung middle. At ito yung final. Tadat. Okay. Tadat. Pero dito, kasi may ano siya dito, may dash. So, hindi siya dugtong or hindi siya word. Dalawang word. Hindi siya isa lang. Okay. Dito naman po tayo ni real or ni letter R or letter L. Okay. Si real. Kapag si real po ay nalagay sa initial, L po yung bigkas natin. Kapag nalagay po siya sa middle, R ang bigkas natin. Kapag nalagay siya sa final, L ang bigkas natin. Kaya magiging la, tapos lal. Okay? Pero kung meron tayong ganito na word, magiging laral. Laral. Ito po kasi dalawang word po ito. Kaya lal po siya. Ito is la. Okay. Next is si Mium or letter M. Same pa rin po ni Neon or letter N na kahit saan mo siya ilagay. Initial, middle, or final, M pa rin po yung bigkas niya. And si letter B or Biop, letter B or P, pag nalagay po siya sa initial, P po ang sasabihin mo. Pa. Pag middle, B. Pag final, pa. Okay. Halimbawa naman po si letter S. Okay? Letter S. Ito po. Shiyot. Shiyot po kasi yan. Shiyot. So it's either letter S, letter SH, or letter T po yan. Kapag nalagay po si letter S or shiyot sa initial, it's either letter S or SH. Same din po sa middle. At ang last po sa final is letter T po ang bigkas. Okay? So, letter S yung bibigkasin natin pag nalagay sa initial or middle. Sa final po is letter T. Okay? So, magiging sa, sat. Okay? Sa, sat. May note po tayo dito. So, ay, sorry guys. Wait. Ayun. So, may note tayo dito, guys. I-zoom natin. Ay, bakit ano siya? Sorry po. Ay, may note dito sa baba. Sabi, if si shiyot daw or letter S ay combined ng mga itong vowel na to. Okay, i-zoom ko, guys. Wait lang po. Yun. So, may note tayo na letter S or letter, ayun, ni Shiot. Kapag daw po si letter S ay combined sa mga ganitong vowel, si I, Ya, Yo, Yo, Yu, Wi, at saka We. Kapag sila po ay dinugtungan ng letter S, or kapag si letter S ay dinugtungan ng ganitong vowel, bibigkasin natin yan ng letter SH. Shh. Hindi S, kundi sh. Okay? Halimbawa, ganito po siya. Si letter S ay dinugtungan ng E. So, hindi mo yan bibigkasin na C. Bibigkasin mo yang she. Okay po? Kapag naman po si letter S ay dinugtungan ng ganito, hindi mo yan babasahin siya. Babasahin mo yang siya. Okay? SH. SH po. So, ibig sabihin, kapag po nilagyan ng ganito or dinugtungan ng ganitong vowel si Shiot, SH po siya. Pero, kapag po ay nasa
baba or sa final consonant or final position si letter S, letter T na po yung bigkas natin. Hindi na po S, kundi T. So, kung bibigkasin natin tong nandito sa baba, magiging sa, sat. Sa, sat. Ito din po is, may dugtong siya na I, kaya SH ang gagamitin natin. So, magiging she, tapos shit. Okay? Hindi ako nagmumura, guys, ha? Binasa ko lang. So, she, tapos shit. Yan po siya. Okay, nakopya na po. Tapos na. Bigyan ko kayo ng 2 minutes, guys. Kopyahin mo nyo muna sa notebook nyo. Okay, tapos na? Sige po, proceed tayo, ha? Dito naman tayo sa another or other consonants. Yon. Si, silent. Ito po, silent consonant. At saka the rest. So, paano ba natin bigkasin sila? So, si silent po, kapag nalagay po siya sa initial at saka sa middle, silent talaga siya. Okay? Hindi mo siya bibigkasin. Kapag siya ay nalagay sa initial or middle. Pero kapag nalagay po siya sa final, NG po yung bibigkasin natin or nga. Okay? Nga. So, limbawa, may example tayo dito. Eto. So, paano natin bibigkasin yan po? Etong first is a. Okay? Kasi po itong silent po is nalagay sa initial or sa letter O or zero ba yan. Nalagay po siya sa initial kaya hindi mo bibigkasin. Silent siya. Ang bibigkasin mo lang dito is si vowel. So magiging a. Pag naman dito nakita natin na initial at saka final. So dahil may final sa baba, NG po yung bigkas natin or nga. So magiging ang. Okay? Ang. Alam natin kung bakit ang, no? Okay. Ibabalik ko. Kopyahin nyo din po ito, guys. Kasi pagkatapos ng, ay, na-black screen ko. Pagkatapos ng ano natin, ng consonant rules, try tayong magbasa na. Okay, dito na tayo sa next. Si letter J or letter TS, dizzy. Okay, ito po pangalawa. Kapag po ito ay nalagay sa initial, TS or dizzy ang babasahin natin. Like Z. Hindi siya ja. Hindi po siya ja. Z. Z. Okay? Pag siya po ay nalagay sa middle, ja. Yan na po. Ja. And kung nalagay po siya sa final, letter T po siya. Ta. Ta. Kaya ang halimbawa natin dito magiging ja,
Tapos, jat. Jajat. Jajat. Ganun po. Kapag ito po na consonant, inilagay sa final, letter T po siya. Kapag ganito na din po na consonant, ito po ay CH. Okay, CH. So, kapag nalagay po siya sa initial, cha, cha. Kapag sa middle, same pa rin po, cha. At kung sa final, letter T, ta. Kaya magiging cha-chat. Okay? Cha-chat. Okay, dito na tayo sa next po, pang-apat. So, it's either letter K po siya. Or hindi either. K lang talaga po. Kaso, pag ganito po is may hangin. Okay? Aspirated po sila. Kapag ito po siya ay nalagay sa initial or sa middle, aspirated. May hangin po yung pagkabigkas. Ka. Ka. At saka pag finalis, ka. Yan lang po. So, may halimbawa tayo dito, magiging ka. Ka. Tapos ito, kak. Kak. Dito din po, same pa rin po si letter P. Aspirated pa rin po iyan. So, ibig sabihin po is may hangin. Yan. Dito lang po sa initial at middle. Wala na pong hangin pag bibigkasin natin kung nasa I mean sa final siya. So, si P are magiging pa. Pa. Tapos, pag nasa final is pa. So, magiging pa, tapos pop, pa-pop. Pag ito naman po is letter T. So, kapag nalagay po siya sa initial, middle, or final, letter T pa rin po yung bigkas natin sa kanya. Kaya magiging tatat. Okay? Tatat. And the last one po si letter H. Okay? Pag nalagay po ang letter H sa initial or middle, ha. Okay? H pa rin po yung bibigkasin. Kaso pag nalagay po siya sa final is letter T. Kaya magiging ha, hat. Ha, hat. Okay. Okay, let's try. Ay, nasulat niyo po ba? Sulat niyo po muna bago tayo mag-try po magbasa. Okay. So, start tayong magbasa ngayon, guys. So, wala tayong gagawin talaga. Let just practice reading. So, magbabasa lang tayo ngayon. So, sino ba mauna dito? Volunteer. Isang salita lang yung babasahin, isang word. Opo. Try ako, ma'am. Okay. Sino sa inyong dalawa? Sir Rolly or Sir JJ? Sige po, ikaw na mauna, Sir JJ. Sige, ma'am.
Ito po. Shima. Shima po ba yan? So, try nating alamin, no? Ang nandito po is, babasahin po natin ito ng by syllable. So, ilang syllable pong nandito? Dalawa, di ba po? Ito yung una, tapos yung pangalawa. Now, let's try to read the first syllable. So, anong consonant po iyan? CH, ma'am. TH, yes, tama po. T. Tapos, ang ano niya, ang vowel niya is, Chi. okay, I. Sir Ryan, si Sir JJ po muna magbasa po. Sorry po. Okay, Sir JJ. Yes, ma'am. Sige po, basahin niyo po. Shima, ma'am. Shima. Yung consonant na ito, CH. ano po nga, CH, di ba po? Tapos, CH, nilagyan ma'am. ni E. Magiging Shi. Chima. Chima po, hindi she. Ah, chi. Chima. Chi pala, ma'am. Chi. Yan, na po. So, Chima. Tapos, yung next is Ma. Si letter M at saka si A. Nagiging Chima. Okay, tsara sa'yo, JJC. Good job po. Next, try tayo si Sir Rolly. Okay, Sir Tima. Rolly. Ito po. Hmm. Ko. Okay, Ko. 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 Hindi siya ko. 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 Ku. Okay, so may Ku. aspiration, may hangin po yan. Ko. Opo. Yun, charis sa'yo, Rolly Ko. Shi. Good job po, good job. Next. Dito tayo ni Ma'am May. Okay, Ma'am May. Wait lang, mama. Sige po. Oh, ano. Okay, so sino ba yung final, yung initial position o initial consonant natin dito? Si P, di ba po? Kasi may Po. aspirated. Tapos, si Diyot or letter T or D, nalagay po siya sa middle position. So, kapag nalagay po siya sa middle position, ano yung bigkas Ko. niya? Kodo. Yun, tama ma'am. Kodo. 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 Okay, charis sa'yo. Good job, Mm, Mami. So, thank you, podo ma'am. is grape or grapes, no? Sa atin. Next, Ma'am Don. Good evening po. Good evening po, ma'am. Okay, magbasa. Pwede ka po magbasa ngayon, ma'am? Opo, sige po. Sige po. Okay, ito po yung number 5. Um, Camera. Yun, tama po. Camera. Charit sa'yo, Don C. Good job po. So, bakit naging R or ra po yan? Hindi la? Kasi nasa middle position siya. So, kung titingnan natin ang notes natin, kapag si real ay nasa middle position, R ang bigkas natin. So, sa atin, camera or camera. Sa kanila, ka. Di ba po? Kasi pag ganito na po na consonant, aspirated, may hangin. Camera. Okay, thank you, ma'am. Next po, Sir Warren. Good evening po. Sir Warren, naka-mute ka po Mag-unmute ka lang po. Ma'am, ako na lang, ma'am.
Busy yata si Sir Warren. Si Sir Gerald. Hello po, Sir Gerald. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so try niyo po, sir. Ma'am? Try niyo po yung sagutin to, sir. Or basahin. Okay po. Suki. Suki. Okay, so ang ganito pong vowel ay, paano siya sabihin? Uh, uh, Mm. uh, Mm. na yung para nakasmile ka na hindi po nagkadikit yung dalawang upper and lower teeth nyo. So, kapag may letter S po siya, magiging S. S. Okay, ulit nga. Saki. Saki. Suki. Okay, hindi siya su. Hindi po siya su. Saki. Suki. Ganun. Yun. Okay, tama po. Good job, Sir Gerald. Okay. Next, Sir Brian. Hello po. Sir Ryan. Wait lang po, hindi ko po kita. Yon. Yan po, Sir Ryan. Paano yan Coffee. basan? Hmm? Coffee. Coffee. Yan. Copy. Copy. Mas may aspiration po yung P. P. Kaya magiging copy. Ulit nga, Sir Ryan. Coffee. Yun. Okay. Charis sa'yo. Ang galing yan din naman mag-catch up, guys. Very good po yan. Okay, next. Eto po. Ma'am May, hello po. Ay, hello ma'am. Yes po. Paano po basahin yan? Gicha. Ulit, ma'am. Gicha. Itcha. Yes, tama po. Charis sa'yo. Okay, next. Sir Warren. Hello po, Sir Warren. Sir Warren. Okay, wala si Sir Warren. Next, ano tayo? Sir Rolly. Paano natin basahin yan, Sir Rolly? Pi. Ha? Pia. Pian. Pianan? Piana? Okay, ano nga ulit to? Piano. Ito. Piano. Yun, tama. Piano. 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 Yan. P, di ba may H? Piano. Piano. Yan. Piano. Yan. Good job, Sir Rolly. Very good po. Next. Ito. Sir JJ. Kaso. Okay, tama po. Kasu. Kasu. Very good. Okay, next. Ay, sorry. Okay, ito po. Sir Gerald, good evening. Basa po. Ma'am, yes, ma'am. Ay, si Baby. Agi. Ay, hindi nila naubos? Ano nga ulit? Agi. Yun, Agi. Agi. Tama po. Kasi si Giyok ay nasa middle position, kaya ga po yung bigkas natin. So, magiging Agi. Agi. Yan. Charis sa'yo, charis sa'yo. Good job po. Next, try natin ito. Yun, ito po. Ma'am Don, hello po.
Yes po, ma'am. Yes po, teacher. Ayan po, ma'am. Try ko po, teacher. Um, Nemo. Yun, tama po. Nemo. Very good. Charisoyo. Opo. So, Nemo is square, no? Shape sa kanila. Okay, next, Ma'am May. Daddy. Tari. Good job. Tama po. So, ang Okay. tari or tari natin is legs. Okay, yung legs natin. Okay, how about this one? Sir Ryan. Suri. Is sorry. Sorry. Yun, tama. Charis sa'yo, very good po. Kaduha naman ko nun. Ito po. Sir JJ. Moka. Mo. Moja. Yun, tama. So, J po yung basa natin, hindi CH. Moja. Moja. So, cap. May sombrero sa Tagalog. Okay, good job po, Sir JJ. Next, Sir Rolly. Ah, dyan na. KCBO pa yung Abo, nalagay sa middle. Mhm. abo, ano? Abuji, Yun, tama. abuji, Aboji. So, ang aboji is papa or abuji, father. Good job, Sir Rolly. Charis sa'yo. Okay, next. Sir Gerald. Sadya. Sadya, ma'am. Yes, tama po. Saja. Saja yung lion. Lion sa atin. Saja. Okay, ito po, Sir Ryan. See you. See you, ma'am. Okay, tama po. Sew. Sew. Si Woday. Si... Akala ko you. Yan. Sew. Sew. So, ano ba sa Tagalog to? Si shrimp? Sa Bisaya, Pasayan. Parang pasayan din eh sa Tagalog. Hipon. Hipon po, hipon. Ah, oo. Hipon pala. Sa Bisaya, Pasayan. Okay, good job guys. Very good po sa lahat na nagbasa. Now, alam naman natin na kung paano yung mga consonant rules. Punta na tayo sa tinatawag na pronunciation rules. So, pronunciation rules po, ibig sabihin, meron po tayong kailangan na dapat sundin. So, meron tayong na ano ko, nauubo ko, sorry guys. So, meron tayong dapat sundin na pronunciation rules para tama po yung pagbigkas natin. So, marami-rami po ito, guys. Wait lang po.
Okay, so start tayo. Brace yourself. Tingnan natin yung mga slides po ha. So ano yung unang pronunciation rules natin? Para aside sa marunong na tayo magbasa, alam din natin kung paano sila ipopronounce na tama para maintindihan tayo ng mga Koreano. Okay, una po, meron tayong tinatawag na resyllabication. Resyllabication. So, pag sinasabi nating resyllabication, ibig sabihin, maiiba po yung bigkas niya by syllable. So, this is the most common of Korean sound changes. So, ang other rules po dito ng resyllabication, kapag po daw, if the final consonant followed by an empty consonant, the final consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable. Okay. Sabi niya dito po guys, na 'di ba sa isang word ng Korean, 'di ba? Korean word. So kapag daw ang final consonant, 'di ba ang final consonant is yung nasa baba. Kapag po daw si final consonant ay followed, no? May sinulat na naman na consonant, pero followed siya ni empty consonant. Si empty consonant yung sinulat. Ang mangyayari po, ang final consonant na pagkabigkas ay mapupunta siya na middle position or middle position ng pagkabigkas. So, other term po niyan ay tinatawag na akyat rule. Okay? Akyat. Ay, sorry talaga. Nauubo ako. Okay, tinatawag po siyang akyat rule. Bakit akyat rule? Kasi itong final na ito ay mapupunta dito sa taas at maiiba po yung bigkas niya. Okay, halimbawa, para mas lalong maintindihan nyo guys. Halimbawa, ito pong number 1. No? Sa number 1 tayo. Kung bibigkasin natin yan sa first syllable po ha. First syllable, pop. Di ba po? Pop. Tapos si biop, si final consonant dyan, ay followed ng empty consonant. So itong final na consonant na it's either P po sana yung bigkas natin, di ba? Pa kasi nasa final. Magiging ba kasi pupunta sa middle position. Ito na yung bigkas natin. So aside na sasabihin natin or instead na sasabihin natin pop-ul, magiging habol. Habol. Okay? Okay, so aside na sasabihin, although tama pa rin po ito, tama ang spelling, ha? Tama ang spelling, pero ito lang po yung pagkabigkas. Fable. Okay, fable. Next, ito po. So kung paano ba natin bigkasin to, kahit nakabit kayo guys, pwede kayo magsalita dyan ha, pa kung ano, i-confirm nyo lang kung tama yung binigkas nyo or sinabi nyo dyan. So pangalawa po is yung first consonant, si Gio kay nasa baba, nasa final position. So ang pronunciation natin dito is ka. Di ba po? Mok. Mok. Kaso po si Mok or si Giok ay followed po siya ni empty consonant. So, i-aakyat natin yung final into middle position. Kaya ganito na yung pagkabasa natin. So, kapag po si Giok ay nasa middle na siya, ga na po yung bigkas. So, magiging, instead na sasabihin mong mokoyo, magiging mogoyo. So, instead na sasabihin mong mokoyo, magiging mogoyo.
Okay. Same pa rin po dito sa baba. Sa pangatlo. Kung babasahin natin yung first syllable, si Bia po ay nasa baba, kaya letter P. Pa. Di ba po? So, sasabihin mong, instead na sabihin mong ship, o magiging shibo. Shibo. Okay. So, meron din tayong another rule. If the final consonant ends with letter H, si H po daw ay madadrop. Ibig sabihin, hindi natin bibigkasin. Okay? So, kapag po si letter H ay final. Okay? Nasa baba. Kapag si letter H ay nasa baba, hindi na natin siya bibigkasin. Madadrop po siya. Kung followed po ng empty consonant. Okay? Kapag po, again, sasabihin ko ulit, kapag po ang final consonant na letter H ay followed po ng empty consonant dito, idadrop natin si H. Ibig sabihin, hindi po natin babasahin. Okay, halimbawa, meron tayo ditong ganitong word. So, sa baba po, final consonant ay si letter H. Followed po siya ni empty consonant. Ang mangyayari dyan, guys, di natin bibigkasin si H, which is letter T. Di ba po? Letter T po siya pag nasa final consonant siya. So, kung babasahin natin ito, chot. Di ba po? Chot. Tapos A. Chota. Di ba po? Pero, hindi natin bibigkasin na ganyan. Magiging jowa. Jowa. Okay? Pag ito naman po, noho, hindi po siya noto, magiging noo. Noo. Ito din po, hindi siya magiging manha, magiging mana. So, di natin bibigkasin, idadrop natin siya kung followed po siya ng empty consonant. Okay po? Okay, dito tayo sa next rule. If there are two consonants in the final position, the further consonant sounds is shifted to the middle position of the next syllable, and the closer consonant becomes the final sound of the syllable. Simple lang po ito. So, sabi dito, kapag meron pong dalawa, okay, double consonant na magkaiba po. So, halimbawa si Riel at saka si Gio. So, kung ganito po is nabilang po ito sa second letter sound, which means si second letter lang yung babasahin. So, kung babasahin natin ito, magiging ik, tapos o, by syllable. Pero sa rule po, kapag daw yung two consonant ay nasa baba, followed po ni zero or ni empty consonant, ang second letter lang po ng dalawang consonant ay aakyat sa middle. Hindi po silang dalawa. Yung second lang po ay aakyat into middle. So aside na or instead na sasabihin mong iko, magiging ilgo. Ilgo. Mababasa na po si first. First letter. Mababasa na siya. Kasi siya na lang yung natitira sa baba. Tapos, si Giyok ay nasa middle position na. Okay, ito din po, si An-a. An-a. Magiging anja. Okay, next, dito tayo sa final patchim simplification. Sabi niya, kung ang final consonant daw ay nag-end ng mga aspirated consonant, yung mga consonant na mahangin. Okay? Ang mga mahangin daw ay magiging masisimplify, turn into ganito po. Simple or regular sound lang po ni Giyok, ni Biyok, or ni Diyok, or ni CH. So, aside na sasabihin mo itong yop, yop, magiging yop na lang po. Si buok, di ba po, aspirated yan. Di ba may ka, buok. Pero hindi po. Masisimplify into regular sound lang po sila. Magiging buok. Gaya din po dito, kut, kut, magiging kut. Kut,
magiging kut. Okay. Another po, if the final consonant po nag-end ng vowel consonant, ang intense sound po ay magsisimplify into regular sound. So, sasabihin mo na yung pak. Hindi na pak. Pak nga na walang aspirated o hindi intense. Pak. Ganun lang. Si it. Ganun lang po din po siya. Dito naman po tayo sa reinforcement or intensification. So, kung sasabihin natin intensification, kapag po si final consonant ay nag-end po ng ganitong mga consonant. So, magiging intense. So, aside na sasabihin mong chapchi, chapchi, magiging chapchi. Mokda, magiging mokta. Hakyo, magiging hakgyo, magiging hakyo. Hakseng, magiging hakseng. Imay intense sound po siya. Next, an ending H only reinforces letter S or into letter S, double S. So, halimbawa, chusumnida. So, magiging double S po siya, intense po. Kasi reinforcement lang po si H. Okay, so meron din tayong tinatawag na nasalization. Nasalization if the final consonant, kapag ganito po na final consonant, okay, uulitin ko. Kapag ganito po na final consonant, followed po siya ni neon or mium, sila po ay magiging NG in pronunciation. Nga, di silent. Again, kapag si final consonant ay nag-end po ng ganito at followed po ni neon at saka ni mium, letter N and letter M, ito po sila ay magiging silent. Okay, silent consonants. So, halimbawa, magiging ito po. So, kung babasahin natin yan, Beck, di ba po? Tapos man. So, kung nakikita natin na si Beck ay nag-end po ng consonant na giyok, tapos or letter G or K, tapos followed pa siya ni letter M. So, pasok siya sa rule. So, aside na sasabihin mong Beckman, magiging Bengman. Sabihin mong kakne, magiging kangne. Okay? Kapag naman po si final consonant ay nag-end po ng ganito po. It's either letter P or B, tapos P at saka P. Kapag sila po ay final consonant at followed po ni Nian at M, sila po ay magiging letter M. Napagkabigkas. So, ito po, kamsa, tapos hapnida. Di ba kung babasahin natin? Si Gio, o si Biop, sorry, si letter B or letter P ay followed po ni letter N. Pasok po siya sa rule. Kaya, M yung bigkas natin. So, aside or instead na sasabihin mong kamsahap nida, magiging kamsaham nida. Letter M na po siya. Okay? And ito din po si Yap. Yapne, di ba po? Yapne. Hindi na po yan yapne, magiging yamne or amne. Sorry. Bakit ya? Amne pala. Okay. Instead na sasabihin mo apne, magiging amne. Dahil pasok siya sa rule na magiging M po siya. Okay, next po. If the final consonant, ito, kapag ito sila na final consonant, followed po sila ni neon or mium, letter N or M. So, ang mga consonant na ito ay magiging N, letter N in position or pronunciation. So, halimbawa ito po. Kung babasahin talaga natin yan, matnen. Kasi po, letter T po si baba, nasa final consonant. Matnen. Kaso, sinundan siya ng neon, letter N. So, instead na sasabihin mong matnen, magiging manen. Itne, magiging inne. Kutna, magiging kunna. Okay, next. If the final consonant po na si M at saka si silent, followed po sila ni real or letter R or L. Si real ay magiging N
Yung in pronunciation. Okay? So, aside na sasabihin or instead na sasabihin mo dito, 음료수, magiging 음료수. 음료수. Okay. Ito din po, si 대통령. So, instead na sasabihin mong 대통령, magiging 대통령. 대통령. Kasi pasok siya sa rules na kapag po ang final consonant ay si Miam at saka si empty consonant, followed siya ni real. Nakikita niyo naman, followed siya ni real, magiging N yung bigkas niya. So, aside na sasabihin mong 음료수, magiging 음료수. 대통령, magiging 대통령. Okay po? Next, dito tayo sa if the final consonant. Okay. Kung ang final consonant ay ganito, tapos followed siya ni real. So, ang ganito po, si real po ay magiging N. Si giyok magiging O. Si biyop magiging M. At saka si diyot magiging N. Yan. Okay, example, aside na sasabihin mong pukrip, magiging puknip or tungnip. Tungnip. Okay, again, tukrip, ito po, tukrip. Tapos, alam natin na si Giyok ay followed ni Real. Kaya magiging letter N po yan. Kaya magiging tuknip. Tuknip. Ngayon, kapag tuknip, si Giyok ay followed po ni Neon. So, magiging NG. Magiging tungnip. Tungnip. Okay, dito tayo sa real assimilation. Ito po. Real assimilation. So, if the final consonant, ito po na final consonant, followed po siya ni real, si N becomes R. Si N, magiging R na po siya ng bigkas. So, halimbawa, ito po, Shinra. Di ba po? Shinra. Kaso, si Shin ay may end na neon. Tapos, followed siya ni real. So, aside na sasabihin mong Shinra, magiging Shilla. Shilla. Okay. Another po, if the final consonant na real ay followed po ni neon, si neon po ay magiging R in pronunciation. So, halimbawa, shilne. Di ba po, kung babasahin natin yan, shilne. Kung meron tayong natutunan sa next po, na rule is magiging shille. Okay po? Shille. Kasi, si final consonant na real ay followed po ni neon. So, real na po siya. Shille. Ito din po, solnal, magiging solal. Okay. Questions? Tanong po? I know po napakahirap i-sink in lahat po. Pero hindi ko naman kayo pinipilit ngayon na i-sink in lahat, guys. Okay? Kasi marami pang rules aside nito. Tanong, guys. Wala pong mga tanong. Okay, next po. Aspiration pa rin tayo. Kapag po ang final consonant na ito sila, followed po sila ni letter H or baliktad. Si consonant na ganito becomes aspirated sounds. So, halimbawa, ito po, kung sasabihin mo, bukhan, ito po magiging bukhan. Bukhan. Choda, magiging chota. 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 Matida, magiging matida. Manda, magiging manda. Manda. Yan po. Pag meron tayong tinatawag na palatalization, palate, no, nasa palate natin. Palatalization, if the final consonant, pag ganito po sila, followed po ni E. Si diyot magiging J, si letter T magiging CH in pronunciation.
So, limbawa, ganito po siya. So, hindi mo yan sasabihin kati, magiging kachi. Magiging CH, di ba po? Pasok siya. CH. Ito din po, hindi mo sasabihin kudi, magiging kushi. Kushi. Yan. So, yan lamang po yung mga rules and pronunciation po ng Korean alphabet. Meron ba mga tanong, guys? Yorobun, may mga tanong? Wala naman. So, ang gagawin nyo, may assignment po kayo. Magsasend po ako ng mga words doon sa group chat natin. Ang gawin nyo lang is voice message. So, i-voice message nyo ako para malaman ko kung tama ba yung binasa nyo sa word na sinend ko o hindi. Okay po? Okay. Dahil wala na pong mga tanong, wala na din po, ay pagpapatuloy din po natin sa Monday yung lesson natin. So, I just want you all to think all the lessons today about pronunciation rules, consonant rules, and positions of the consonant. Even the vowel, kailangan din po yung i-memorize. Okay, wala na po? Kung wala na, what time is it? Anong oras po? Oh, 10:30. So, may 30 minutes tayo, guys, no? So, kung wala na, thank you po sa lahat ng andito, dumalo, and kaya nyo yan, makakabasa po kayo. So, magsisend po ako ng mga words doon, babasahin nyo, i-voice message nyo. Kung nahihiya kayo, pwede nyo i-PM sa akin lang, ha? I-PM nyo sa akin. Kung ayaw nyo i-send sa group chat. PM nyo na lang din po ako. Okay, good evening guys. Good night sa lahat po. Okay, ma'am. Have a Good great night. weekend po. Thank you everyone sa lahat ng dumalo dito ngayon. Bye-bye po. You Salamat can po, end ma'am. po. Yes po, Ma'am Don. You're welcome. Bye-bye, 여러분. Bye, ma'am. Thank you. Yes po. Take care.